So, paano ba yung mutual fund, Miss Roan? Tandaan nyo, dito sa mutual fund, ang tawag sa inyo, investor. And then, dito sa investor, hindi lang individual. Meron din po mga company na nag-i-invest sa mutual fund. And then, pinagsasama-sama yung pera. Merong fund house, ito yung mutual fund company. Bumibili po yan, under nyan, meron pong fund manager, group of fund managers. Sila po yung expert na bumili ng mga shares of stocks. Ito po yung mga top corporations, no, like SM, Meralco, diba? PLDT, BPI. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yung Rule of 72. Sabi dito ni Einstein, siya yung nag-develop niyan, pag dinivide mo sa 72, yung interest rate, kung ano yung kinikita ng investment mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. Diba? Mag-sample tayo. Nag-open ka ng savings account mo sa bangko, 10,000 pesos. And then, sabihin na lang natin, kinikita ng pera mo is 1%, pero in reality po, 0.25% lang. So, 72 divided by 1%, 72 years bago dodoble yung investment mo. Kaya, kung 30 years old ka ngayon, plus 72 years, 102 years old ka. 'Di ba? Bago tumoble yung pera mo. Maantay pa ba natin yan? Chat nga kayo dyan. Maantay pa ba? Pwede bang pang-retire yan? 102 years old ka na? So, napaka-importante nung Rule of 72, no? How money works. Sample natin dito, no? 4% yung kinikita ng investment mo. Kung kumikita ka ng 4%, after 18 years, dodoble yung pera mo. At the age of 29, kung nag-invest ka ng one time, no? 100,000 plus 18 years, at the age of 47, dodoble na yung pera mo. Okay? And then, plus 18 years uli, dodoble uli yung 200,000 mo dahil sa interest. Tapos yung interest, kikita uli ng interest. So, pag nag-retire ka, sapat na ba yung 400,000? Sapat na? Kung 30 years old ka ngayon, 'di ba? After 35 years, sapat ba yan? Of course, syempre, sasabihin natin, ang liit naman yan, 'di ba? Pwede nga, eto, wala pang isang taon, ubus mo na tong 400,000 pag nag-retire ka 'di ba? So, dapat alam natin kung saan natin ilalagay yung pera. Ang bangko po, pinapalago niya yan. Hindi niya iniiwan lang yung ini-invest natin or sinesave sa bank, sa vault, no? Ini-invest niya yan, pinapalago niya yan. Sabihin na lang natin kumikita ng 12%. So, every 6 years, dumodoble yung pera. Dito, ang tagal, no? 18 years. Kanina, 72 years. Pero eto, 6 years lang. Kaya eto, same investment at the age of 29, 100,000 yung in-invest niya. Every 6 years, dumodoble yung pera. Kaya at the age of 65, 6.4 million na yung fund niya. 'Di ba? So, pag hindi tayo financially educated, ito po yung nangyari sa akin dati, nasa 1% lang yung savings ko. Hindi nga yan 4% eh. So, mas maliit pa sa 400,000 yung pwede mo makuha kapag nagsisave ka lang sa bank. We have nothing against bank. Maganda yan pag nagne-negosyo ka, 'di ba? Pang emergency fund mo. Pero pag pang-retire mo ang purpose, matagal mo pang gagamitin yung fund mo, palaguin mo yan sa investment. So, ito po yung nawawala sa atin pag ignorant tayo. 6.4 million ang kinita ng bank, ibabalik niya sa'yo 400,000. Ang nawala sa'yo, potential 6 million. Diba? So, ano po tayo dito? Yung number 1 or number 2? People who don't understand how money works, they end up working for money. Ganyan po madalas tayo, di ba? Nag-a-abroad tayo, ang sipag natin, nag-overtime din tayo. Kaya lang, kung hindi natin alam kung paano mag-invest, wala tayong iniipon, wala mag-grow na pera. Ang ginagawa ng mayayaman, they understand how money works, kaya they let money work for them. Kahit na nagta-travel, pumupunta sa ibang bansa, kumikita, tuloy-tuloy ang income kasi maraming investment. So, anong gusto nyo dito? Paano nyo daw kikitain ng 6 million? Option number 1, you work 6 million. Or, gusto mo money na lang ang magwo-work 6 million. Pag ikaw ay pinagtrabahuhan mo yan, paano kaya, no? Kung kumikita ka ng 300,000 a year, 20 years bago ka magkaroon ng 6 million. Huwag mong gagastusin yung income mo. Ito kasi nasa around 25,000 per month ang iyong income.
So, bago ka magkaroon ng 6 million, 20 years pa. 'Di ba? At wag mong gagastusin. Kailangan disiplinado ka, 'di ba? Syempre, hindi natin magagawa 'yon. Sino ba naman ang kaya mag-save ng 25,000 a month kung empleyado ka? Mahirap. Pero pag business person ka, kaya po 'yan. Okay? So, paano to, no? Money work. Paano naman yan, Miss Roan, yung option 2? Kung may 100,000 ka, kapag ininvest mo yan, kunwari, kumikita ng 12% per year on the average, after 36 years, may 6.4 million ka. So, eto, yung pera mo yung nagtrabaho, nag-interest, nag-compound, naging 6.4. Kaya lang, hindi naman lahat sa atin may 100,000. Miss Roan naman, pandemic ngayon, gusto mo mag-invest ako ng 100,000. Diba? So, saan ko kukunin yan? Siyempre, may isa pang option. Sino po ba dito ang kaya mag-save ng 1,000 a month? 'Di ba? Type nga diyan 1K, 'di ba? Every month kung magse-save ka, didisiplinahin mo yung sarili mo. 1,000, nag-iipon ka, nag-i-invest ka, kumikita ng 12%, after 36 years, may 6.4 million ka. 'Di ba? Very doable. Kaya ang kailangan lang po talaga natin, disiplina, tsaka dapat consistent ka sa ginagawa mo. Okay? And dito po sa IMG, hindi po tinuturo dito yung get rich quick, 'di ba? Kailangan long term yung thinking mo, hindi po to sugal. So paano ba 'yan? Pag nagde-deposit ka sa savings account, ang tawag sa iyo depositor, ang ginagawa ng bank ay inaano niya 'yan, pinapaikot niya 'yan sa mga loan, nagpapautang din siya sa government, sa corporate, 'di ba? So pinapalago niya 'yan. Kumikita siya ng posible 12% per year. Kaya lang ikaw, dahil pumayag ka sa agreement yun ng bank, 0.25% lang binalik sa'yo ng bank. Okay? So, ito po yung nangyayari madalas sa atin. So, dapat dito ka. Mag-invest ka, kagaya ng sa mutual fund, ang tawag sa'yo, shareholder. Ganyan din ginagawa niyan, di ba? Nag-i-invest din yan sa mga top corporations, nagpapautang din yan sa mga corporate, di ba? Ini-invest yan. Sa government, pinapaikot yan. And then, pag kumita ng 12%, aba, ikaw ang diretsyong kikita ng 12% kasi tandaan mo, shareholder ka. Diba? Mamaya, papakita pa natin kung paano nag-work ang mutual fund. So, anong gusto nyo dito? Dito ka sa depositor or dito ka sa shareholder? Diba? Ang laki ng difference. Diba? And, ito po yung sample natin na computation. Ang tinatawag po na financial calculator. So, eto, pag may goal ka, magagamit mo tong financial calculator. Actually, may app to, no? Sa phone nyo, pwede nyo i-download. So, for example, nakakapag-save ka ng 1,000 a month. And then, natuto ka mag-invest, no? Kasi nag-attend ka ng seminar. After 30 years, kapag regularly ka nagsisave ng 1,000 a month, naka-invest yan. For example, 12% per year ang investment na kita, meron kang 3 million after 30 years. Ngayon, yung iba naman, syempre, mas malaki yung gustong i-save. 5,000 ang kaya ko, 12% per year ang interest. Aba, 10 years pa lang, may 1 million ka na. Okay? So, eto, pinapakita lang dito sa financial calculator, magkano goal mo. Kasi kung goal mo ng 1 million, tapos 10 years lang ang target mo, kailangan mag-save ka ng 5,000. Kung goal mo, 5 years lang, may 1 million ka na, dapat dito ka sa 10,000 to 20,000. Tandaan nyo, mas mataas ang isi-save natin, mas mabilis tayo makakapag-retire. Mas mabilis tayo makaka-raise ng fund natin. Okay? Ang retirement, hindi yan dahil 65 ka na, magre-retire ka na. Ang retirement po, kahit 35 years old ka pa lang, kung meron ka ng 10 million, pwede ka na mag-retire. So, hindi siya by age, by capacity. Okay? So, mas masarap pong mag-retire na ikaw ay bata pa. Masarap mag-travel na ikaw ay bata pa. Kesa yung 65 ka na, saka ka pa lang mag-e-enjoy. Okay? So, yan po yung purpose ng nagko-compute tayo ng ating goal. So, remember, the higher the yield, the higher the risk. So, meron din po tayo mga risk appetite, 'di ba? Meron mga takot talaga sa high risk. Meron naman gusto mataas ang interest, mataas ang risk. So,
So, meron din naman conservative or kulang na sa time, so dapat dun na sa medyo safe na. So, the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. So, dati po noong 2012, excited ako dahil nag-attend ako ng seminar, natuto, invest sa stock, and then, na-realize ko, wala pala ako masyadong time para mag-monitor, kaya kami po ng asawa ko nag-focus kami sa mutual funds na lang. Okay? So, mamaya po malalaman nyo kung bakit maganda sa mutual funds. So, meron tayo dito illustration. So, kung nakakapag-invest ka or save ng 1,000 pesos a month, ito yung pwedeng mangyari. Tandaan nyo, pag nag-i-invest ka sa mutual fund, shares ang binibili mo. Okay? So, ito, for example, ang per share niya is 10 piso para kang bumili sa tindahan. Kung may 1,000 pesos ka na puhunan, divided by 10 pesos, 100 shares ang nabili mo. Kung 7 pesos, mas padami kang shares na nabili. 5, naku Miss Roan, down ng market. Mas marami ka pong mabibili kapag maliit ang value per share. And, umakyat uli. Ayan, kumita kaya tayo pag ganyan? Tignan natin, no? Kukomputin nyo lang po yung total shares na binili mo. So, dito sa sample natin, total nyo lang lahat to, may 852.5 shares ka. Ayan, so para malaman mo kung kumita ka, kukumputin mo lang tong value ng share mo based sa last price. So, ang last price niya, 10 piso. Kumita ba? Sa tingin nyo, kumita ba? Ang magkano ba yung ininvest natin? 1,000 per month, diba? Ito, for 6 months. So, 6,000 pesos yung puhunan natin. Ayan, kumita siya. So, pinapakita lang dito kung paano mo kukumputin yung value ng investment mo. Pero hindi ibig sabihin yan, after 6 months, kukunin mo na. Tandaan natin, dapat long term po yung goal natin, yung thinking natin. Hindi po to, again, hindi po to paluwagan na mag-i-invest ka ngayon, kukunin mo sa December pang shopping. Okay po? Yan. So, kumita siya dito. Ito yung tinatawag na stocks or equity fund. Ito po medyo risky po to. Advisable to pag ikaw bata pa. Pero pag ikaw 50 pataas na, huwag ka na dito sa stocks or equity fund. Kung makapapansin nyo, up and down po yan. Ibig sabihin yan, kagaya ngayon, down yan. Kasi nga, may pandemic, merong tayong crisis. Every crisis po, bumababa po yung value or down ng ating market. So, for example, etong EDSA 2 revolution noong 2001, down yung market. Pero tandaan nyo, every down, after that, syempre, pataas yan. Okay? Tapos ngayon po, nung ano pa po pala, no 2008, meron ding global financial crisis. After that, up uli. So nakita natin itong orange, kahit up and down, pataas pa rin po yung value per share. Kaya kung pandemic ngayon, ito po yung opportunity na mag-invest ka kasi marami kang mabibiling shares. Pero, tandaan natin, huwag nating isusugal lahat. Kailangan meron tayong emergency fund. Hindi po to again, magiging greed ka para kumita lang. So, tandaan mo, meron pa rin tayong sinusunod. Mamaya, i-discuss ko yung financial foundation. Ang turo po sa atin para manalo tayo sa stock market or sa mutual fund, peso cost averaging. Ibig sabihin, dapat long-term ang thinking mo, every month, consistently, nagsisave ka, wag mo titignan kung up or down ang market. Kasi ang hinahabol mo dito, yung shares na nabibili mo. Okay? So, think long-term. Actually, meron po tayong mga investment seminar sa IMG. Pag member ka na, mismong si Rex Mendoza po ang nagtutok. So, paano ba yung mutual fund, Miss Roan? Tandaan nyo, dito sa mutual fund, ang tawag sa nyo, investor. And then, dito sa investor, hindi lang individual. Meron din po mga company na nag-i-invest sa mutual fund. And then, pinagsasama-sama yung pera. Merong fund house, ito yung mutual fund company. Bumibili po yan, under nyan, meron pong fund manager, group of fund managers. Sila po yung expert na bumili ng mga shares of stocks. Ito po yung mga top corporations, like SM, Meralco, diba? PLDT, BPI. So, ibibili po yan ng shares. Tapos, pag kumita yung top corporations, yung return nun, yung kita nun, ibabalik sa mga shareholder. So, ganyan po yung mutual funds. And, si SSS po, alam nyo bang nag-invest siya ng 3 billion pesos sa mutual fund, sa PhilEquity po. Ito po yung isa sa mga kapartner po ng IMG na mutual fund company. Okay? So, kung nag-i-invest si SSS,
mag-invest din tayo sa mutual fund. So again, ang mutual funds, may mga fund manager ka na dyan. Ito yung nagustuhan namin kasi nga sila na bahalang bumili, magbenta ng mga shares. And then, mas mataas yung potential niya pagdating sa earnings. For as low as 1,000 pesos, pwede ka na makapag-start. Dati po, no, bago ka makapag-start mag-invest, noong 1990s, kaya hindi po siya masyadong pinapansin ng mga average na tao, mga mayayaman lang ang pwede, kasi 100,000. Dati po yun. Pero ngayon, 1,000 na lang eh. So, wala na tayong excuse para hindi tayo makapag-start. So, naka-diversify na po yan. Nakita naman natin, top corporations po yan. Hindi po yan nakataya lahat sa isang company lang. Hindi nakataya lahat sa SM. So, meron din po sa BPI, meron din po sa bank, or meron din po sa real estate. Safe yan and transparent kasi meron po tayo dito mga shareholders meeting. Diba? And tax exempt po yan pag nag-redeem ka, nag-withdraw ka, may income yung mutual fund mo, hindi po yan itatax. Ayan. So, paano ka naman matutulungan ng company namin, ng IMG? So, sabi dito, mababypass mo na yung middleman. Diba? Hindi ka nadadaan sa mga broker kasi dito may access ka na sa mga financial companies na kailangan mo. Kagaya ng sa mutual fund, kung gusto mo mag-invest, kapartner na namin itong mga company na to. And then may discount ka na rin dahil again, na-bypass mo na yung middleman or broker. And ikaw na yung money manager ng sarili mong product. Kasi po ako, no, bago ako mag-IMG, meron ako nakuhang VUL. And then, dahil may financial education dito, na-discover ko na ang mahal pala ng product na in-offer sa akin at kinuha kong product. So, dito po sa IMG, pag natuto ka, ikaw ang bumili ng product na kailangan mo. Okay? Yung mga kailangan mo, mga financial products na kailangan mo, nandito na. Hindi mo na kailangan dumaan sa agent. Kasi po, pag natuto ka, syempre, kukuha ka ng product, dadaan ka dapat sa agent kung hindi ka IMG member. So, paano ba yung IMG? Meron po tayong tinatawag ditong membership. I'm sure yung iba sa inyo, member kayo ng, for example, Mercury, no? Yung Suki card na tinatawag. Kasi ang habol natin, maka-discount tayo, 'di ba? Or may points tayo, makatipid. So, ganun din sa mga grocery, kagaya ng SNR. And then, meron pa nga sa Cebu Pacific, GetGo, 'di ba? So, ganun din po sa IMG, no? Dito, magpapa-member ka, ang daming benefit. So, i-simplify natin ang mga benefits. 3 E lang po yan. Type nyo nga dyan, di ba? I-chat nyo nga dyan. 3 E's, di ba? So, education, matututo ka. Execution, pag natuto ka, diretso, may access ka na sa mga products. And, ang pinakagusto ko po, yung online na business dito, na pwede mo rin gawing offline. Pero ngayon, di ba, napaka-importante na may online business ka. So, entrepreneurship. So, marami pa po, no? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Dito po nag-i-invest si SSS sa PhilEquity. So, ito po yung mga mutual fund companies na pag member ka na ng IMG, may access ka na rin dyan. PhilAm Asset is another mutual fund company under Ayala Company. And then FAMI is under Metrobank Group of Companies. And of course, Sun Life, alam naman natin yan, di ba? And meron din po tayong Atram. Magandang company rin po yan kasi dito po ako nag-i-invest sa 3 to. So, sinasabi dyan na free na yung mga investment seminar mo kasi po ako nung nag-attend noong 2012, 6,000 agad binayaran ko. 2 days lang yun na seminar. So, dito, free na yan. Pag kailangan mo ng mga updates, free na yan. And then, 0% entry fee. Ibig sabihin, pag every time na nag-i-invest ka kasi may charge yan, 2 to 3%. So, pag IMG member ka, 0% na yung charge niyan. Ibig sabihin, kung may 10,000 pesos ka, 10,000 pesos lahat, mabibili mo yan ng shares. Again, to know more about IMG, visit bit.ly/IMG platform. At kung gusto mo mag-enroll online or makita pa yung mga benefits, nasa 35 benefits na tayo kasi meron din tayong discount dito sa mga financial products. Go to bit.ly/enroll in IMG. So, ang aming membership fee, kapag nasa Pilipinas ka, nasa 5,500 lang. At kung nasa abroad ka, nasa 8,000 to 10,000 pesos lang. And then, kung may question ka pa, pwede mo kong email sa roan.capistrano@gmail.com. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.